May bago na namang alegasyon laban sa Duterte Youth Party List. Hiwalay pa yan sa pending disqualification case na dahilan ng pagsuspindi ng proklamasyon ng grupo. Nagbabalik si Joash Malimban. Muling nagsampa ng panibagong kaso ang Duterte Youth laban sa COMELEC noong Biyernes. Sa pagkakataong ito, isang graft and corruption complaint ang isinampa ng party list group sa Ombudsman laban sa National Board of Canvassers Supervisory Committee ng poll body. Wala raw kasing legal basis ang poll body na isuspende ang kanilang proklamasyon at nagdulot ng anilay undue injury sa mahigit 2 milyong botante ng Duterte Youth. Ikatlo na ito sa mga reklamong isinampa ng grupo sa pangunguna ni Chairman Ronald Cardema matapos sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema at Commission on Appointments. Matatanda ang una nang sinuspende ang proklamasyon ng grupo dahil sa isang pending disqualification case noon pang 2019. Pero sa mga nakalipas na araw, usap-usapan sa social media ang umano'y peking impormasyon na inilagay ng Duterte Youth sa kanilang Certificate of Nomination sa elections 2025. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, may 10 nominado ang grupo. Una rito ang kanilang incumbent representative. Ang nakalagay na pangalan sa dokumento, Kong Drixie May S. Cardema. Ayon sa isang unimpeachable source ng Billionaire News Channel, hindi magkamag-anak si First Nominee Cardema at si Chairman Cardema. Kapatid ni Representative Drixie Cardema ang asawa ni Chairman Ronald na si Ducil Suarez Cardema, nagsilbing representative ng Duterte Youth. Ang kanyang totoong pangalan, Drixie May Suarez. Kasalukuyan pang sinusubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Duterte Youth pero wala pa itong pahayag sa kasalukuyan. Ayon sa COMELEC, iniimbestigahan na rin daw ito ng kanilang law department at inaasahan na magiging rekomendasyon tungkol sa issue na ito sa mga susunod na araw. Pero nanindigan si Chairman George Garcia na anuman na maging findings nila tungkol dito, under oath ang bawat dokumentong ipinapasa sa poll body. Kasi tatandaan po ng lahat without preempting yung magagawin ng law department namin na ang lahat po kasi ng sinasabit sa aming mga dokumento, lalo na patungkol sa nomination, ay under oath. Pinapanumpaan po yon. So kinakailangan makatotohanan yung pong lahat ng nakalagay doon o yung lahat ng sinasabi. Ayon kay Chairman Garcia, pinapayagan naman ng isang kandidato na gumamit ng nickname. Pero ibang usapin na raw kung deliberately gagamitin ito bilang opisyal na apelyido. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring humarap sa isang election offense ang sinumang kandidato na mapatutunayan na nagsinungaling sa mga dokumentong ipinasa nila sa COMELEC. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.